night, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sherban mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, sa pagkakaabaan ko, before tayo mag-start, meron muna kapapakita sa inyo na picture. Alam sa Ivan, ito very viral ho. Isang aso. Isang aso na nakasuot ng wig at saka nakabarong makaabayan. Di ba viral ho yan ngayon? Looks familiar ba? At kapag nakita nyo nitong picture na to, sino ang inyong naalala ng makaabayan? Yan po ang ating question. Sino ang inyong naalala sa picture na yan? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan, okay? So anyways, isa po sa ating pag-uusapan ngayong araw, itong si Sara Duterte. Kasi meron pong bagong information na lumabas at saka ebidensya against sa kanya makaabayan ko at kapag ito ay mapapatunayan, lagot talaga itong si Sara Duterte. Hindi ba yung tungkol sa ICC? Iba yun makaabayan. Iba rin po ito. Kasi ito po yung nirelease ng isang reporter 1 hour ago pa lang ho. Ulitin natin dito, kapag ito ay mapapatunayan, lagot talaga itong si Sara Duterte. At syempre, pag-uusapan rin po natin yung mga politiko at saka yung mga government officials na sangkot sa flood control project scam. At hindi rin po natin kakalimutan, siyempre si Marcoleta at ang kanyang nakakaduda na surprise witness na si Orly Gotesa na nagkalat doon sa Senado hearing makaabayan. Di ba nagkalat? Kasi mukha yatang kulang sa training or baka hindi sila nakapag-rehearsal before nangyari yung hearing makaabayan. Hindi sila nakapag-rehearsal. Bakit? Kasi yun lang po ay biglang tinawag ni Marcoleta during sa hearing makaabayan. Kaya nga 'di ba tinawag nila na surprise witness. Itong si Orly Gotesa, hindi ito dumaan doon kay Senator Panfilo Lacson or doon kay Senate President Tito Soto makaabayan. Yes, wala silang alam tungkol dito kay Orly Ortesa. Ito na po ay bit-bit ni Marcoleta during sa hearing makaabayan. Surprise witness daw. Pero malaking kaduda-duda. Bakit? Kasi kung titingnan natin ang kanyang working experience or background makaabayan ko, siya po ay dating security detail ni Faeldon. Dating security detail ni Martin Andanar. Siya po ay dating security detail ni Sara Duterte. At saka Alice Lee daw, siya rin po daw ay dating security detail ni Rizal Deco. Diba napansin ba natin yan ang kanyang working experience? Mga DDS, lahat makaabayan. Diba? Si Faeldon, si Martin Andanar, si Sara Duterte, at saka ito rin pong si Rizal Deco, siya rin po ay dating DDS makaabayan. So, puro DDS. Nakakaduda talaga. At sabi pa ni Orly Gotesa ang kanyang paglantad na makaabayan dahil daw mahal niya ang Pilipinas. Hindi niya daw masikmura yung nakawan sa gobyerno natin. Kaya siya lumabas, lumantan ngayon at handa niyang ilantad ang kanyang mga nalalaman makaabayan. 'Di ba? Sabi pa niya, volunteer daw siyang lumapit sa Senado. Kusang loob ang kanyang paglapit sa Senado. Pero doon pa lang nakakaduda na. Bakit? Kasi kung talagang volunteer at kusang loob ang kanyang paglapit sa Senado, bakit hindi siya dumiretso doon kay Senator Panfilo Lacson or kay Tito Soto makaabayan? Na ito rin si Senator Lacson, siya po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. At saka si Tito Soto, siya po ang Senate President makaabayan. Diba? Bakit hindi siya dumiretso doon? Bakit doon siya dumiretso kay Marcoleta? Doon pa lang nakaduda na talaga eh. Ilalo na, merong kumalat po na balita makaabayan na daw itong si Orly Gotesa, siya po ay bit-bit ni Mike Defensor binigay doon kay Marcoleta makaabayan. E sino si Mike Defensor? Siya po ay kaibigan ni Vic Rodriguez. At ang kapatid ni Vic Rodriguez, siya po ay campaign manager ni Mike Defensor makaabayan. Diba? Kaya nga nakaduda talaga. So ito na po ay nasa circle ng DDS. Ito po ay planado na po ng mga DDS makaabayan. Pero ngayon, nang napatunayan na ang kanyang hawak na sworn statement, ang kanyang sinupaang salaysay or ang kanyang script makaabayan, script ba yun? Hey, nabuking. Bakit? Kasi nakita doon sa kanyang sworn statement, itinanggi ng isang notary public attorney na hindi siya ang nagprepare
ng sworn statement ni Orly Gutesa mga kababayan. Yun ay falsified and unauthorized mga kababayan. Malaki ang problema ni Orly Gutesa. Siya po ay nabuking mga kababayan. So ngayon, mas lalong magpapanik itong si Orly Gutesa. Bakit? Kasi may plano po itong si Senator Panfilo Lacson na siya ay lalapit sa Manila RTC. Kasi gusto niyang titingnan ng Manila RTC ang hawak na sworn statement ni Orly Gutesa kung ito ba talaga ay lehitimo na sworn statement mga kababayan. At kapag mapatunayan ng taga Manila RTC na meron pong violations na lalabag dito, siya po ay kakasuhan mga kababayan, di ba? Kaya nagpanik na ngayon itong si Orly Gutesa, hindi napakita doon sa DOJ na supposed to be meron siyang appointment kahapon 9:30 AM doon sa DOJ kasi nga siya po ay hingian po ng statement o tatanungin siya tungkol sa kanyang sworn statement mga kababayan. Pero ang ginawa ni Orly Gutesa, hindi siya nagpakita. At according po dito sa mga DDS, kasi meron silang ipinakalat po na fake news, ipinaligpit na daw mga kababayan. Ipinaligpit or baka ipinaligpit ng mga DDS. At para isisi dito kay Representative Martin Romualdez, di ba? Kasi gawain nila yan at saka isisisi nila yan sa kanilang kalaban na politiko or yung Marcos administration, okay? So anyways, before natin pag-uusapan yan lahat, tayo po ay nakikiramay sa ating mga kababayan na napiktuhan or biktima ng bagyong Upong. Kasi nga di ba mga kababayan ko, meron pong mga kababayan natin na nawalan ng buhay, mga kababayan natin na nawalan ng bahay, ari-arian, negosyo, at saka yung mga kababayan natin na mga magsasaka na sira ang kanilang sakahan or ang kanilang palayan mga kababayan. Di ba nakakahawa talaga? So ipag-pray ho natin sila na sana magiging okay ang lahat at saka sana malampasan nila ang kanilang kinakaharap ngayon na problema. Kasi nga di ba grabe talaga ang nangyari? Very devastated po ang epekto ng bagyong Upong. So speaking of bagyo, alam nyo ba na naging instant evacuation center ang bahay ni Sir Ivan kahapon mga kababayan? Kasi yung kapitbahay namin na napektuhan ng baha dahil sa bagyo, dito sila dumiretso. Dito sila tumuloy mga kababayan. At saka dito na rin po sila natulog hanggang umaga. Alam nyo, ang sarap talaga sa feelings. Ang sarap talaga sa feelings na ikaw po ay nakatulong sa kapwa mga kababayan. At saka ang sarap rin po sa feelings na sa dinamidaming bahay na nandito na malalaki mga kababayan, ang bahay ni Sir Ivan ang kanilang pinili na hindi naman ganun kalaki mga kababayan. Kasi yung kapitbahay ni Sir Ivan or mga kapitbahay ni Sir Ivan, sila po ay overseas. Sila po ay nasa barko mga kababayan. Malaki po ang kanilang bahay. Dito, nasa barko. Sa kabila, kapitan po ng barko mga kababayan. Malaki po ang kanilang bahay. At marami pang iba. Kaya ako po ay masaya. Bakit? Sa dinamidaming bahay na nandito, ang bahay ni Sir Ivan ang kanilang napili. So ano nangyari sa Ivan? Kasi nga diba bagyo kahapon, so the day before po sa bagyo, malakas na po yung hangin at saka yung ulan mga kababayan. Kasi as far as I remember, I think mga 3 PM po yata yun ng hapon, malakas na po yung hangin at saka ulan mga kababayan. Yung ulan, grabe talaga yung volume ng tubig. Hanggang dumating po yung alas 11 ng gabi, that is 11:15 yata if to be exact. 11:15 ng gabi, nakagulo kasi dyan sa labas mga kababayan. Kasi yung mga kapitbahay namin, tumakbo na pala papunta dito sa aming bahay. Kasi hindi nila inasahan na yung tubig tumaas mga kababayan. Kasi usually kapag bumabaha dyan sa baba mga kababayan, hanggang binti lang ho yan. Nasanay kasi sila. Pero dahil po sa bagyo, umabot po ng bewang ang tubig baha sa kanilang bahay mga kababayan. Kaya sila po ay nagpanik. Kaya dumiretso sila kaagad dito sa bahay ni Sir Ivan. Okay? So anyways, ipapakita ko muna sa inyo ang good news. Kasi para po makita ng mga DDS kung ano ang trinabaho ni PBBM. For more details, let's watch this. Lubos naman ang pasasalamat at saya ng mga pamilya at magsasaka ng San Fernando, La Union matapos silang bisitahin at kamustahin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa La Union Convention Center ngayong araw. At sa pangunguna nga ng Pangulo kasama ang DSWD at Agriculture Department na pamahagian ng tulong ang mga apektado ng bagyong Emong noong Hulyo. Nakatanggap ng 10,000 pesos na cash assistance at family food packs ang bawat isa sa mahigit 800 apektadong pamilya
na nawala ng tahanan dahil sa bagyo. Nakatanggap din ang 275 na mga magsasaka ng fuel assistance card. Inatayang mahigit 8 milyong piso naman ang naipamahagi ng DSWD ngayong araw habang mahigit 866,000 naman ang mula sa DA. Maliban dyan, bibisitahin din ng Pangulo ang mga pasyente na nasa ward at orthopedic department ng Ilocos Training Center at Medical Center. Pangungunahan niya rin ang Yaman ng Kalusugan Program ng PhilHealth sa San Agustin Elementary School, San Fernando, La Union. Sa mga Pilipino ay nakikita nila at yan ang ating nakikita nila, napakasipag, napakabait, napakahusay, kagaya po ninyong lahat na nagsatsaga, nagsasakripisyo. Andito lang po ang inyong pamahalaan upang tulungan kayo hanggat maaari, hanggat kaya ng pamahalaan, nandito po kami upang tumulong. Sa ating balita, muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang Pilipinong maiiwan sa ilalim ng bagong Pilipinas. Sinabi ito ng Pangulo sa kamustahan kasama ang Huwarang Pantawid Pamilya sa Malacanang ngayong umaga. Layo nitong bigyang diin ang inclusivity at pagkakapantay-pantay sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Gid ni Pangulong Marcos Jr., ang bawat isang pamilya na naroon ay patunay na kaya ng pamilyang Pilipino na harapin ang anumang hamon para magtagumpay. Ibinahagi rin ng Pangulo ang paglalaan ng halos 36 na bilyong pisong pondo galing sa flood control projects ng DPWH para sa mga programa ng DSWD. Pinag-aaralan na rin aniya ng pamahalaan ang pag-amyenda sa 4Ps Act para maayos na matugunan ang sitwasyon ng mga beneficiary. Kabilang din sa programa ang pagbibigay ng pagkilala sa ilang 4Ps families mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa ibang balita, iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtatakda ng floor price sa bilihan ng palay upang hindi maabuso ang mga magsasaka ng mga tiwaling trader tuwing ani. Inatasan din ng Pangulo ang buong pagpapatupad ng Sagip Saka Act of 2019 at ang Benteng Bigas Program. Kasabay nito, ipinag-utos ang pagsusuri sa charter ng National Food Authority at mga amyenda sa Agricultural Tarification Law para mapalakas ang suporta sa mga magsasaka. Binigyang diin din ng Pangulo ang pagbuo ng Congressional Commission on Agriculture, Fisheries and Food Security o AGRICOM na mag-a-assess sa kalagayan ng agrikultura at magrerekomenda ng mga reforma. Kasama ni Pangulong Marcos sa pagpupulong ang mga mambabatas at mga kalihim ng agrikultura at agraryo kung saan iginiit niya na dapat palakasin ang mga kooperatiba at pababain ang gasto sa produksyon upang makipagkompetensya ang lokal na bigas sa imported. Okay, so ipinakita ko ang ating good news makahabayan ko, itong mga lakad po ni PBBM, kasi itong mga DDS, mga bulag yan Di ba lagi lang sinasabi po na walang tinatrabaho daw ng ating presidente? Lalo na dapat natin ipapakita sa kanila kasi nga dahil po sa bagyo makahabayan. Kasi baka hindi nila alam na week ago pa, hindi pa yon nag-shock yung bagyo makahabayan ko, naghanda na po ang ating gobyerno. Naghanda na po si PBBM. 'Di ba? Ilang series of meetings inatinan si PBBM, yung taga NDRRMC, yung AFP, yung kapulisan natin, yung mga rescuers, kasi nga pinaghandaan nila yung bagyo makahabayan. Ganon po ka-prepared ang ating presidente, mga DDS. 'Di ba? Dapat nga dito silang i-educate makahabayan kasi mga bulag talaga Binulag kasi sila ng kanilang mga vlogger makahabayan. Okay? So anyways, before tayo magpapatuloy, siyempre pasalamatan natin at saka i-acknowledge natin ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section. Ang ating pong top 5 commenters. Okay? So nandito sa ating listahan, ang nanguna po, si Juan Acosta, mayroon siyang 14 na mga comments. Nandyan rin si I support the sitting president, mayroon siyang 28 na mga comments. Sam Pagita, mayroon siyang 25 na mga comments. Nandyan rin si Antonio Bernardo, mayroon siyang 15 na mga comments. And Herminia Zongalia, mayroon siyang 15, lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much.
At siyempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan si Jocelyn Flores, Zai Gotchi from Riyadh, Saudi Arabia. Hi to Ralis Carlinga, Grace Gruta, Ferdinand Maines. Nandyan rin si Erlinda Arinas from San Pablo City, Laguna. I-shoutout natin si Noel Narcida, Angelita Hulisanger, Trinidad Minosa. Nandyan rin si Mila Valdez, Lita Arbolida from Italy. Hi to Euphemia, Annalyn Biden, Marcos Hernandez from North Carolina, USA. Kasama rin po natin si Elpidio Lagramada. Hi to Mary Luna Yurag and hi to Emmy Mapalad. Okay? So mga kababayan ko, unahin natin ito si Sara Duterte. Kasi meron pong bagong ebidensya, mga information versus sa kanya makabayan. Alam niyo ba si Sara Duterte ay tumanggap rin pala ito ng campaign donations na worth 20 million pesos galing ho sa kontraktor makabayan. Yung kaparihong estilo doon kay Cheese Escudero, di ba si Cheese, siya po ay tumanggap ng 30 million pesos sa isang galing po sa isang kontraktor makabayan. Ito rin po si Sara Duterte, tumanggap siya ng campaign donations galing sa isang kontraktor na paborito ni Digong Makabayan. So ang dami pong mga projects galing po sa DPWH na nakuha ng kontraktor na ito. For more details, let's watch this. Sa investigasyon ng Rappler, nalaman namin na ang campaign donor ni Vice President Sara Duterte na si Glenn Escandor ang nakakuha ng pinakamaraming flood control projects contracts sa buong Davao Region mula 2021 hanggang 2023. Pinakamarami ito both sa amount at number ng contracts. Ang Escandor Development Corporation ay nag-donate ng halos 20 million sa kampanya ni VP Sara noong 2022. Pag-aari ni Glenn Escandor ang Genesis 88 Construction na nakakuha ng 35 na flood control projects sa buong Davao Region amounting to 2.9 billion pesos. Base po yan sa data na nakalagay sa Sumbong sa Pangulo website. Ito pong 35 flood control projects na ito ay makikita lahat sa Davao City. Base po sa bilang namin, itong 35 ay nire-represent ang 25% ng total ng flood control projects sa buong Davao City, ang teritoryo ng mga Duterte. Ibig sabihin, 1 in 4 flood control projects sa city ay napunta sa kaibigan ng mga Duterte. Ako si Jairo Boliedo, ang reporter sa likod ng investigasyon na ito. Ipakikita ko sa inyo kung paano namin inimbestigahan si Escandor at ang iba pa naming mga finding. Katulad po ng CLTG Builders at Alfrego na pagmamay-ari ng pamilya ni Senator Bongo, matunog din po sa Davao City ang Genesis 88. Sobrang close kasi ng mga Escandor sa mga Duterte. Mga Escandor din po ang may-ari ng SDevco, ng Mandaya Hotel, pati ng Matina Enclaves. Una ko pong tiningnan ang website ng Sumbong sa Pangulo at kinuha ko po lahat ng contractors sa buong Davao Region. Pagkalinis po ng database ay gumamit po ako ng command sa sheets na tinatawag na pivot table. Mas madali po kasi nitong bilangin yung mga amount o yung mga numbers na gusto mong tingnan sa database mo. And voila! Genesis 88 nga po yung pinakamaraming contracts sa buong Davao Region. Di po ako nakontento lang sa flood control projects. Chinek ko rin po lahat ng DPWH contracts ng Genesis 88 na available sa DPWH website. Base sa bilang namin, nasa 6.8 billion pesos na ang nakuha ng Genesis 88 mula sa mga DPWH contracts, mula nang maitayo ang kumpanya nitong 2018 hanggang sa kasalukuyan. After the contracts, ang susunod na kailangan naming i-prove ay kung si Escandor ba talaga ang may-ari ng Genesis 88. I and my sources know for a fact, pero para sure tayo ay sumangguni tayo sa Securities and Exchange Commission. Nakuha ko po ang General Information Sheet ng kumpanya mula sa SEC at napatunayan na si Escandor nga po ang CEO ng firm. Officials din po ang mga kaanak niya, kabilang ang asawa niya at mga anak. Kasi po, kung sa DPWH website ka lang titingin, hindi mo makikita ang pangalan ni Escandor sa Genesis 88. Kasi po, isang Saturnino Bentulan ang authorized managing officer ng Genesis 88 na nakikipag-transact
on behalf of Genesis 88 with the DPWH. Kaya kailangan mo talaga ng tulong ng SEC. O, may contracts na tayo and mga amounts, tapos na-prove na rin natin na mga eskandor nga ang may-ari. Ang pinaka-crucial na element ngayon ay yung ties ng mga Duterte sa eskandor. Marami namang available na secondary sources online, pero iba pa rin talaga ang weight ng first-hand sources. Nakakuha ako ng not one, but 3 sources na nag-confirm na close nga ang mga Dutertes at mga Eskandor. Yung isa sa mga sources ko ay talagang galing sa inner circle ni Eskandor noon, kaya talagang may credibility talaga siya na magsalita tungkol dito. Yung dalawang sources naman ay familiar din sa mga affairs ng Dutertes at Eskandors. By the way, hindi po namin nire-reveal ang sources para po sa privacy and security nila. Isa pa, mayroon pong SOTO law or SHIELD law na pumoprotekta sa aming mga journalists para hindi namin i-reveal ang identity ng mga news sources namin. In the spirit of fairness, syempre hiningan po natin ng panig ang mga Eskandor at mga Dutertes. Si Representative Pulong Duterte, nag-reply po siya pero wala pa pong reply from the Eskandor and Vice President Sara Duterte. We report about these things kasi po pera ng bayan ang pinag-uusapan at ginagastos para sa mga proyektong ito. More importantly, dapat nakikita ng taong bayan ang big picture sa investigasyon ng mga flood control projects na ito. Kasama po dyan ang relasyon ng mga politiko sa mga contractors, katulad na lang ng mga Eskandors sa mga Duterte. Iniiwasan po kasi ng ating batas na magkaroon ng advantage ang mga businessman at mga contractors just because may koneksyon sila o nagpondo sila ng kampanya ng isang politiko. Bawal din, ayon sa batas, na magkaroon ng koneksyon ang mga politiko sa government contracts, direct man o hindi. O, di ba? Kaya nga sinabi ko, kapag mapatunayan, mga kababayan ko, lago talaga ito si Sara Duterte. Kasi meron siyang nilabag dito. Una, conflict of interest. And second, nilabag rin po ni Sara yung omnibus code ng election sa COMELEC. Kay lagot itong si Sara. And speaking of Sara Duterte, alam niyo ba na padami na ng padami ang kasalanan ni Sara sa ICC Makabayan? Kasi nga ba nung una, ipinakalat kasi nila na ang ginawa daw ng pag-aresto ng ICC at saka ng Philippine government doon kay Digong, kidnapping daw Makabayan. Di ba yan po ipinakalat nila, kidnapping daw yung pag-aresto kay Digong, pamunta doon sa Dahig Makabayan. And second, the booking report ng taga-ICC na sinabi ni Sara Duterte na i-jailbreak nila itong si Digong para siya makalabas dyan sa ICC Detention Center Makabayan. Plano niyang i-jailbreak. Yun po ay nalaman ng taga-ICC. Ngayon ang latest, pinagdududahan niya yung welfare check na sinagawa ng Philippine government doon kay Digong Makabayan. Ang ibig sabihin, binisita ng taga-consular si Digong doon sa ICC Detention Center para siya ay kumustahin, i-check ang kanyang health at saka tatanungin itong si Digong kung ano ang kanyang kailangan para sa kanyang health or para sa kanyang kaso Makabayan. Pero yan po'y iniba kaagad ni Sara Duterte. Diba siya po'y napakalat po ng statement Makabayan na sabi niya, I have received disturbing information from Malacanang that a report about former President Roa Duterte was submitted to President Ferdinand Marcos Jr. by the Philippine Embassy in The Hague. The officials entered the detention unit under the false pretense of conducting a welfare check and interviewed FPRRD. The said officials clearly abused the role of the detention unit concerning consular visits. At meron ba siyang ginamit po ng word Makabayan? If such sham welfare check are allowed to continue, then the ICC and the Philippine government must be prepared to answer fully and directly for any harm that comes to former President Duterte, including should the worst happen, his death in custody as a direct result of these intrusions, the false pretense of conducting a welfare check. Pinagdududahan niya kasi sa feeling niya Makabayan or kanyang nasa utak, nagkunsyabahan yung ICC at saka Philippine government na itigi or iligpit itong si Digong Makabayan or ipapapatay itong si Digong sa pamamagitan ng welfare check. At yan po'y nalaman ng taga-ICC Makabayan. So ngayon, sinagot itong si Sara Duterte. Diba sabi po ng taga-ICC Makabayan,
In a general way, the ICC acts in accordance with the ICC Rome Statute and relevant applicable rules and follows the international standards of detained persons having access to consular representatives. At yan po ang sabi ni Abdullah, siya po yung spokesperson ng taga-ICC mga kababayan. Such visits, if any, are strictly conducted with the approval or the request of the person in detention. Ang ibig sabihin, yung pagbisita ng taga-consular doon kay Digong sa ICC makabayan, meron ho yang approval kay Digong. Napahiya itong si Sara Duterte. Diba, yan po ay sinugundahan ni Bato de la Rosa makabayan during po sa kanyang plenary speech doon sa Senado, na meron dang planong gagawin daw yung government doon kay Digong. Marami siya mga sinasabi, chocho. At saka dinagdagan pa rin ito ni Sara kasi ito po ay sinunggandahan for the third time makabayan. Ngayon, hindi na po nakapagtimpi ang ICC. Sila na po ay sanagot ng ICC na meron pala itong approval galing kay Digong makabayan. Diba, gonggong talaga eh. Tapos tingnan nyo ang ipinakalat po ng mga didis makabayan, ang kanilang mga vlogger, pati po ang kanyang mga ototo, mga gonggong na mga supporter. Plano daw ititigi ng Philippine government at saka ng taga-ICC si Digong makabayan. Siniraan nila yung welfare check. Diba? Yan po ang laging ginagawa ng DFA makabayan, ng Foreign Affairs, na kapag meron tayong kababayan po na nakulong doon sa ibang bansa, ginagawa talaga nila, kanilang protokolo yan, welfare check makabayan. Kasi nga binibisita nila yung mga kababayan natin na nakulong at saka siyempre kinakamusta nila yan. At saka sinasabihan nila yung kababayan natin na nakulong kung ano ang kanilang hakbang ginagawa para sila natulungan makabayan or matulungan. Diba, gonggong talaga itong mga pamilya Duterte makabayan. Yan kasi ang ginagawa nila kasi nga gusto nila na magalit lagi yung kanilang mga followers sa ating gobyerno. Where in fact, maganda po ang ginawa ng ating gobyerno, tinulungan po itong si Digong makabayan na kahit yan ay gonggong, syempre meron pa rin ho yang rights. Yan po ay tinulungan ng ating gobyerno makabayan. Pero syempre, dapat rin po na kanyang haharapin ang kanyang kaso. Bakit galit si Sara Duterte? Kasi nga sila ay mabubuking dito kasi yung unang ipinakalat nila na hindi na daw fit for the trial, ito si Digong kasi daw makakalimutin na makabayan. Diba? Doon kasi sila nagpanik. Doon kasi sila natakot na baka malaman po ng ating gobyerno na itong si Digong ay nagdrama-dramahan na makabayan. Ang mukha yatang nakita po ng ating gobyerno na ito si Digong ay nagdrama-dramahan lang. Diba? Kasi si Sara Duterte at saka pamilya Duterte, galit na galit. Diba? Tapos doon po sa sinabi ni Harry Roque makabayan na meron na daw habilin itong si Digong. Sinabi daw sa kanya makabayan. Diba meron pong latest na video itong si Harry Roque, kanyang vlog, meron dang habilin si Digong na gusto niya daw na kapag siya ay matitigi, gusto niya matigi doon mismo sa kanyang lugar makabayan. Nagsinungaling itong si Harry Roque. Bakit? Kung titignan natin, di ba si Hanilet makabayan, hindi na po nakapasok sa ICC, tas ngayon sasabihin ni Roque na sinabi daw ni Digong sa kanya, ito ang kanyang habilin. Klaro ho na si Roque ay nagsinungaling makabayan, di ba? So anyways, before tayo magpatuloy, siyempre i-shoutout na natin. Nandyan po ating mga viewer. Hi to Fel Macabato from Toronto, Canada. Nandyan rin si Evelyn Garcia, Tito Galang from Baguio City. I-shoutout natin si Ernico German. Nandiyan rin po si Tinkerbell, Ashen, Tony de los Reyes, Abing Sulet, Hartso Josephine Gallego. Nandiyan rin po si Marilyn Digma, Shane Sul, Flor Figo Mapak, Marisa Paralalyag. Nandiyan rin si Normelita Casadores, Matita Bitoon, Jaisan Joseph Fong, Edna Pastrana, Evangeline Rerolle, and hi to Betty Caliso. Okay? So mga kababayan ko, pag-uusapan na natin itong si Marcoleta at saka ang kanyang nakakaduda na surprise witness na si Orly Gutesa. Si Orly nagkalat doon sa Senado makabayan. I am very sure na nakita na po tong video na to. For more details, let's watch this. Ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan.
Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Kasi yes, Your Honor. Bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. naputol na, Ulitin mo yung paragraph 20. wala nga akong hindi ko makita na putol na siya. Huwag magmadali. Kung ano yung nakatulad, yun ang babasahin mo. Alam mo, natatawa na lang ako kay Senator Marcoleta. Naiintindihan ko na wala dapat kulay-kulay ang Senate investigation ngayon, pero kitang-kita naman natin ang pagiging coach ni Marcobeta sa mga witnesses. At parang nagtuturo pa kung anong sasabihin. Tignan mo yung paragraph 20, pasigaw-sigaw pa siya. Marcobeta, bakit alam na alam mo anong statement niya? Ikaw ba nagsulat? Ang sabi pa ni Marcoleta, ang nagdala daw sa kanya sa tao na to ay si Mike Defensor. Si Mike Defensor, kaibigan ni Vic Rodriguez. Ang kapatid ni Vic Rodriguez, Edwin Rodriguez, campaign manager ni Mike Defensor. At ang sabi niya pa, naging aide siya ni Faeldon at saka ni Martin Andanar na parehong Duterte boys. Kung meron man totoong sinabi niya, yung nagdala siya ng pera kay Zaldico at yung nagdala ng pera kay Michael Yang na maka-Duterte. But I certainly do not believe this man. Parang one truth, nine lies eh. Parang nililihis talaga ni Marcoleta na hindi madamay ang Duterte crime family. Sana maging totoo na lang kasi naman halos lahat ng sabit dito ay Duterte people. Isa ka pa, Eric Yap. Mag-ingat tayo dahil sigurado nagmamaniobra ang mga Duterte ngayon na para sila ang umangat dito sa hearing na to. Eh sila naman ang nagsimula ng flood control scam na ito. Yun lang po. Ingat always. O, di ba? Halatang halata talaga si Marcoleta Makabayan. Naging protector, coach, ngayon naging director Makabayan. Booking na booking talaga eh. At bakit gusto talaga ni Marcoleta na babasahin na ni Orly Gutesa yung paragraph 20 Makabayan? What do you think? Kasi nandoon po sa paragraph 20 na isangkot at saka idiina ni Orly Gutesa si Representative Martin Romualdez Makabayan sa pamamagitan kay Rizal Deco, di ba? Ngayon, hindi yan palalagpasin ni Martin Romualdez kasi siya po ay ririsbak Makabayan. Sabi niya, I will fight back with evidence. So, di ba? Yan po'y kaabang-abang. Congressman, kumusta siya ngayon? Have you spoken to him since yesterday? Dahil kahapon pumutok yung bombshell about him eh. Have you spoken to him tungkol dun sa mga new allegations against him? Na medyo seryoso yun, ha? Oo, medyo seryoso nga. In fact, he issued a statement kahapon. Yes. Sinasabi nga niya that of course, he is vehemently denying yung allegation ngayon. And being a lawyer that he is, nakita natin na meron silang napansin no, na mga inconsistencies at gaya nga ng sinabi niya, mukhang kinoch ito no, o ika nga sinusian o hindi kaya ay ito ay parang hindi na-rehearse ng masyado kung sino man ang laglabas sa kanya. You're talking Ano about po yung Orly. inconsistencies? Can you be more specific, Congressman? Well, unang-una, he said that he delivered money at the residence of the former speaker. Eh, yung bahay na tinuturo niya since January 2024 ay under renovation. Pangalawa, But the house, I don't know. In sir, that exclusive village, sorry, you won't be able sir, to enter just like that, no? Yung sinasabi niya, Congressman Barber, sorry, maraming bag, maraming luggages, baka mukhang imposible. Ang tanong, sino diniliberan nitong taong ito doon sa address na sinasabi niya? right, but just to be very clear about this, yung house that Orly Gutesa was referring to, yung 42 McKinley, he said street, but I know that to be road. It does belong to Speaker Romualdez? Well, I believe so. I haven't been in that address, but because the speaker has not issued any denial. But sinabi nga niya na ito ay under renovation since January 2024. Pero sir, yung Congressman, yung 42 kaling yan, hindi McKinley, kailangan, walang gwardya dyan. That's the part of Forbes Park na walang gwardya. Yeah, Yan yung road eh. merong Yan yung main road eh.
Yeah, at siya along the road, no? So, magiging katakataka na kapag ka merong ganun karaming sasakyan na papasok doon sa isang under renovation na bahay, mukhang magtataka tayo bakit merong ganun, no? Pangalawa, kung totoo yung sinasabi ng witness na yan, sino ang pinagbigyan niya? Wala namang pong tao doon. No one is actually staying in that house except for the construction workers since January of 2024. Pero sir, sabi nga ninyo, nobody can enter just like that. Pero my point po, sir, kasi is that 42 McKinley is not inside or facing main road. Forbes Park mismo or Forbes Park North. It's facing McKinley, which has free access. In other words, it's actually facing, if I remember right, it's facing San Antonio Mall. So, pwedeng pumasok, labas-pasok kahit sino doon through that Main road yun entrance. It's a thoroughfare. Yes, it's a major thoroughfare. Yan ay labasan at pasukan ng lahat ng dumadaan ng mula EDSA hanggang BGC. No? O hindi kaya EDSA papuntang Forbes Park o hindi kaya papuntang Dasmariñas Village. So, yung nabanggit ko kanina na hindi basta-basta makapasok, yung sinabi rin itong witness na to that they went to Valle Verde with all these vehicles carrying all these luggages apparently to deliver to the house of sino to, si Congressman Saldico. Medyo ang ano ko medyo incredible yung kwento at medyo certain aspects of his story are actually absurd na hindi ka panipaniwala. Yun nga, sa punto nga lang nung sinabi niyang dineliver dun sa McKinley, kanino siya nag-deliver dun? Di ba si Eric Yap daw ang nagdala? Well, sabi niya siya nagdala at ang trabaho lang daw niya, ang kanilang mission ay magbuhat at i-deliver ito. I-turn over daw sa mga staff, allegedly sa mga staff. Kung nag-rehearse, sino kaya yung nag-rehearse sa kanya sa suspicion nyo? Yun ang medyo parang kasi pilit na ibinabanggit itong si speaker dun itong testimonya nitong si Gutesa parang rehearsed nga. That's the way he looks at it. And he was he never actually had second thoughts in saying pilit na pilit yung being a lawyer that he is, alam naman niya at nakikita niya kung ano yung mga ganyang klaseng mga testimonya. So, pero sino kaya yung suspecha? Sino kaya yung suspecha niya, Congressman? Hindi wala siyang nabanggit, pero just early this morning lumalabas na marami palang naging VIP security pala ito na napakaraming personality sa politika at outside the politics. So, taliwas ito do sa sinabi niya sa Senate na from his previous employment, pag-retire niya sa Marines, napunta siya sa Coca-Cola and then kay Saldico. I don't know. I think hindi tugma doon sa lumalabas na employment record niya o yung assignment niya o yung detail orders na lumalabas ngayon doon sa kanyang sinasabi sa kanyang testimonya. Alam niyo ba na nag-iyakan ang mga didits makabayan? Bakit si Ivan? Kasi hindi nila nakita sa listahan na inilabas ng DOJ na recommendation doon sa NBI para kakasuhan na yung sangkot sa flood control project scandal makabayan. Di ba nalalabas na po ng mga pangalan ang DOJ? 21 yung lahat. Pero wala doon ang pangalan ni Martin Romualdez at saka ni Binay makabayan. Nag-iyakan ang mga DDS. Pero ito po ang rason kung bakit hindi nakita ang pangalan ni Martin Romualdez. For more details, let's watch this. Kung hindi kasama si Representative Romualdez dahil hindi pa nga po na ipapasok yung Gutesa. Yes, yun ang naman ang statement so far. Meron ba ibang statement about him? Wala pa eh. That's why we really need to talk to him about it para we can actually ask the NBI to recommend the charges to be filed based on his statement. Eh sa ngayon, hindi siya no-show siya. So hindi na nagpunta NBI dito. Sir, former Senator Nancy Binay. Kasi tandaan nyo, these complaints are lodged by law enforcement agents. Kaya we always have the NBI on hand to vet the statements. Without that, how can we file charges
kung hindi malinaw ang basis. Oh, yun ang rason DDS. Kasi hindi sumipot yung si Orly Gutesa doon sa DOJ. Hindi siya napakita. Bakit? Ito po ang ilan sa rason kung bakit hindi napakita na itong si Orly Gutesa. Di ba nagpalabas po ng fake news ngayon ang mga DDS na mukha dang ipinaligpit na makabayan? So ngayon, ito po ang comment ng ating makababayan. Sabi dito, natakot o tinago na ng direktor niya. Nagtago na sa Davao, protektado na ng Syndicate Dotae Family or CIDJ pasok. Sabi niya, di na sumipot dahil booking na. Yes, booking na booking kasi siya po ay napahiya makabayan. Nalaman ng taong bayan na hindi siya gumawa ng kanyang sworn statement. At ang kanyang sworn statement, piki ang notaryo makabayan. Diba? Piki ang notaryo. Kaya siya po ay napahiya. Diba yan kasi ang mangyayari kapag hindi talaga nagsasabi na totoo yung testigo makabayan. Yan kasi ang mangyayari kapag mabuking na ang kanilang tanim witness. So, diba? So anyways, ipakita ko rin po sa inyo ang vlog ni Kristan. For more details, let's watch this. I really don't mind that seeing sina Lacson, sina Tito Soto, sina Kiko Pangilinan doing these interviews, speaking out, kahit nako-call out ni Marcoleta, ni Chigoy. I mean, ilang beses ni Marcoleta kinall out si Lacson for what he said. Nagkaroon siya nung prejudicial question at the start of the hearing yesterday questioning Lacson's impartiality. I like Lacson being opinionated and saying his what he's saying, but even though he said that, he was still impartial naman in how he conducted the Blue Ribbon as compared to Marcoleta. He was not impartial sa Blue Ribbon. Kahit he's pretending to be impartial, hindi siya impartial. Lacson was the exact opposite. Lacson expressed an opinion but still maintained impartiality. Number one. Number two, ang sinasabi lang naman ni Lacson with regards to the resource people Sabi niya, I find Bryce Hernandez more believable than the Discayas. Kung sino ang mga mas pwede sa witness protection, parang si Bryce kumpara sa mga Discayas. Yun lang sinasabi niya. But yet, he was very unbiased when it comes to what could be the result of the Blue Ribbon investigation. Unlike Marcoleta, who seemed very protective of the Discayas. Marcoleta, okay, balikan natin si J&J kasi si Joey pa mga papag-usapan. Yun pa, sige. No, but just back on the Marcoleta one, you could see Lacson also called him out. You're trying to steal the show, basically. Kinaren din siya. Exactly. Nagkakarenan sila. But we know Marcoleta really has a history of taking the aggressive stance, whether dun sa ABS-CBN franchise issue. Remember yung Commission Human Rights, parang yung 1 peso o 1,000 peso budget. Shoutout pala sa Morning Thoughts. Morning Coffee Thoughts. Morning Coffee Thoughts. Diba? Kasi nag-breakdown din siya yung history ng legal warfare style ni Marcoleta He goes all in and all. Except he's not gonna get away this time because Lacson is the OG. Yeah. He's the OG of this. At hindi magpapaano si Lacson na yung mga legalist ni Marcoleta. It's not like Marcoleta is a constitutional law expert or anything like that. Just because he graduated somewhere in law school. Like sometimes he talks as if he's like I don't know, Harvard Law School. Yeah, exactly. Because I've worked with Harvard Law School constitutional lawyer professors. We have done none of them talk like with that kind of sense about it. They're super chill people. I'm telling you. I've worked with the finest legal minds on earth, right? And I never get like this. Ganito. So Lacson immediately shut it down. Don't give me this legalist thing. Iba yung ganito sa inquiry, iba yung ganito. But I want you to analyze kamusta yung hearing, Blue Ribbon Committee hearing kahapon, because I think that was really the point of no return. Yeah. Kasi before that, nasa area lahat Saan ba tayo? Saan papunta ito? Magulo to. But kahapon, nagkaroon talaga ng clarity about the direction of the wind. And also, kinalot niya si Marcoleta, bakit kaya Diskaya ka ng Diskaya, di ba? Bakit parang concern ka sa mga Diskaya? Exactly. Lacson said that di ba? So parang, I think nagkakaalaman na So, no one is perfectly objective, but I think Lacson was fair, given chance to others. But also, Lacson drew the line. Like, hindi, ito talagang... so, you wanna analyze that because you're the hearing expert. Yeah, so with regards to the hearing yesterday, nakita ko talaga dito, Marcoleta has a tendency to want to steal the spotlight. It is true. Marcoleta will say anything just to say something. Yun yung problema dito, and it's becoming disruptive. I agree with differing opinions, and I like differing opinions. And there has to always be a counterpoint. Problema kay Marcoleta, he's not even making a counterpoint for the sake of making a point. As a matter of fact, walang punto nga yung ginagawa ni Marcoleta ang pagka-counterpoint. Yung sinabi niya kay Ping Lacson, bakit ka parang nagbibigay ng opinion mo sa isang interview and that shows you're not biased, that you're biased.
And then, Ping sang, okay, I gave my opinion. What's your point? And then Basically, wala kang pake sa sinabi ko sa labas ng framework. That's my opinion. I mean, yeah, but you're biased. How do you say I'm biased? I just gave my opinion. I'm still conducting this properly. Anyway, what's your point? Walang point si Marcoleta. Yun ang sinasabi ko. Nakikipagdebate siya, but there's no point in the debate. With the Discayas, it's the same thing. He's so protective of the Discaya, pero what is your point? Sasabihin niya kay... That's the point. That is the point. Just to disrupt? That's the point. Go. Para sa akin kasi, the whole motivation ni Marcoleta is for the Blue Ribbon to endorse the Discayas as the main state witness for the flood control issue. Ang problema, yung mga Discaya, hindi naman nagkukwento ng buong storya. Puro papatsi-patsi yung sinasabi nila. Merong halong totoo, halong hindi. Tapos it came to a point na when Marcoleta was even bullying itong si Secretary Remulla. Sinasabi niya, why are you changing this? Bakit mo kailangang tawag dito yung magsole? Hindi naman wala naman sa batas yan, wala na sa ano. Tapos nalaman ko na lang nung nagpo-post na yung mga ibang abogado na ang pipili din pala ng state witness in the end sa DOJ din. Yeah, hindi nila DOJ talaga. Bakit mo aawayin yung tao na sila yung pipili kung sino yung state witness, edi lalong hindi pinili yung yung mga Discaya. Yung away yung ibabalik yung pera ni Nakaw, di ba? May kasama rin yan. Pinag-aaway nila kasi hindi naman required. So why would you not want... Yeah, but Discayas are the biggest contractors at the center of this scandal. Why give them any kind of protection? To begin with. To give them a way off-ramp kasi kanila. Yeah. So tama naman talaga si Lacson. Hindi ko alam sa mga Jimmy Bondoc School of Law, di ba? Pero any high-level lawyer I've heard, any sensible person knows, there's something dodgy with the Discayas getting... Parang sila pa yung poprotektahan ngayon. Parang sila yung victim. Yeah. They're not the victim. Exactly. They're one of the main perpetrators If not sila the. isa sa pinakamalaking Or actually the, di ba? Yeah. And sabi nga, kung hihintayin mo pang matapos tong kaso, tas yung mga Supreme Court, yung mga appeal, yung mga it would take 5-10 years, wala nang natira doon sa kukunin mo. So if merong chance ngayon na they would voluntarily surrender yung kanilang mga nanakaw or yung kanilang mga nakuha, if they're really sincere, if they're really talagang nagsisisi sila doon sa kanilang ginawa, then pag-usapan natin, sorry, I'm a cars guy. Binalik ni Bryce yung GMC ba yan? Pero ano ibalik yung Lamborghini? Babalik na niya. Babalik na? Today, Bilib ako Pero at the same time, even ako naman, for me, kahit na ibalik nila lahat ng mga ninakaw nila, sa akin hindi. Krimen pa rin. Yes, oo. But it's a form of recompense kasi. At least yung kaban ng bayan bumalik ng konti. Yeah, it's a measure of good faith. Measure of good faith, yeah. And not just that, nakikita mo naman sa kanila na talagang siguro nagkaroon sila ng epiphany or nagkaroon sila ng konsensya, bigla na lang suddenly, my God, yung pag-aamin nila, detalye. And nakita mo nga with Bryce Hernandez, na talagang may resibo at nagtutugma yung mga sinasabi niya sa mga nakikita nating mga records. Pati din yung kay Alcantara, nagtutugma lahat. Kasi Alcantara medyo nag-readjust ulit, di ba? Parang the other day, dinidison niya si Bryce. So, nakita natin yung pinagkaiba ni Alcantara ngayon. I think, talagang after sitting in jail, tapos nakita mo yung itsura niya, disheveled na with, nagkakaroon na, hindi nakapag-ahit dun sa Senate namumuti na, tapos lumalabas sa yung puting buhok, talagang stress siya, na-realize siya talaga, there's no way out of this one. I might as well say everything I know. Wala nang lusot huli ka na you're caught with your hand in the cookie jar. Magsalita ka na. At least pag nagsalita ka, kahit papaano may konti kang redemption. Kahit makulong ka, at least may redemption ka. Yun yung hinahabol na ng mga taong to ngayon. Because maraming mas malalang, mas guilty pa sa kanila. I mean, Jesus Christ, 1 billion in 7 vans, 20 maleta, 50 million each, dineliver sa Shangri-La BGC. Grabe, Narcos level nga yan. Tapos pinasok daw, tapos walang nag-receive, iniwan lang yung 20 bags. Na siya na 2 million. Grabe! Grabe. Ano pa, di mo Hollywood Di mo Hollywood, parang ganun pare. Grabe yun talaga. So yun yung nakikita kong talaga, redemption ng mga DPWH executives. And BGC boys. Pero at the same time, again, I'm not saying they're not guilty. They're definitely one of the main perpetrators of this crime and they should face the full extent of the law. Pero there is a redemption to admitting all of this. The Discayas, they cannot get off scot-free. Si Marcoleta, I don't know what to make of this character. Pero yun nga, yung mga sinasabing tao, nabayaran kaya to o hindi? I don't know. But, man, why is it that yung mga people associated with the Dutertes are always trying to fight
or the criminals? Hindi siya DDS daw, di ba? Hindi nga daw. Independent daw siya. Guest candidate lang ako. Well, let's talk about the first original guest candidate, Testaman. Noong 2016, I remember him being guest candidate in 3 different sides. I think with sila Poe, with sila Mar, with sila lahat. And he was successful. Top siya nung Senate race back in the day. So quite a journey for Testaman, no? Kamusta si... in the morning, in the evening, kamusta? Hindi, nung ang first impression ko, di ba nung umaga si Alcantara kaagad, di ba? Pasabog kaagad, aamin na siya. Inamin niya lahat, tinuro niya lahat ng si Joel, si Jinggoy, yung si Zaldico, tinuro niya lahat, nakagulat. Pero nung part ng kay Joel Villanueva, I could sense na he was still trying to hedge. No, to protect. Konting leeway for Joel Villanueva to have an alibi na hindi, sa assistant ko lang assistant ko, baka tinakbo baka may ganong path eh. Kasi itong si Alcantara is from Bukawi. Yep. Bukawi is the bailiwick ng mga Villanueva. So doon sila sila doon mga Bukawi boys yung mga yan eh. So tingin ko yung closeness niya to the Villanueva. Have you seen, di ba, meron pang painting na niregalo. So sense mo yung sense mo yung na he's betraying someone na he's really close with, and kaya siguro nasa-stress din siya, yung safety nung kanyang Di ba din is only Joey lahat ang mga yan? Hindi ko kilala mga pero ang daming instances na ang daming pictures. Pero talaga, kumbaga mga he's the go-to guy pag kailangan nila ng pag sa Bukao o sa district niya, kailangan namin ng bagong ganito, tulay, building, 'di ba? So, siya yung senador na kausap nila to help with the funds papunta doon. 'Di ba? So he was kumbaga sinasabi niya ang hinihingi lang ni Joel is for tawag dito, mga multi-purpose buildings lang. So, kumbaga ang point doon, yung tongpats doon, maliit lang. So, ang hinihingi ni Joel, maliit lang na tongpats. 25% pa rin yan. Okay. Mas maliit daw pag mga 10% lang ata kapag mga multi-purpose. Kasi kitang-kita mo building eh. So, pero, 10% lang yung corruption na pwede natin ibintang natin sa kanya. 10% of 1.5 billion. Kaso, hindi mailalabas yung 1.5 billion. 600 million lang. So, I'm not sure he's helping. Like, from a criminal law standpoint. I'm not sure this is helping. Pero sabi, hindi alam ni Joel na sila yung nagbago. Ginawa na lang nilang flood control para yung kita yung tongpat sa 1.5 billion makuha sa 600 million lang. Which became 25%. 25% of 600 million. Nahabol yung hindi makuha 1.5 billion na tongpat. So, I mean, the way they talk about it, like the disguise talk parang about no? Ganito yung percentage ng Aquino time, 10%, that's 12 to 15. Like, the way they talk is so casual. Di ba? Parang that's how business is done. Yeah, it's... And then yung sinabi ni Bryce Hernandez, yung talaga yung malaking impact sa akin. Tinanong siya, meron ba kayong project na matino? Wala po. Lahat po. Lahat substandard. Lahat overpriced. Nandun lang sila para maghanap ng negosyo para sa mga politiko tsaka sa sarili nila. At dadagdag ko lang function in that way for how many years na. Nakakatakot kasi doon pag pinakinggan mo yung nagsasalita sila, sabihin nila meron ba tayong pwedeng gawin dito? Sige sir, 15 minutes later, may ginawa ng listahan out of nowhere na eto po, may proyekto na tayo na talagang hindi naman proyekto yung literally, hindi na nga, natawa ko kay Alcantara nung sinabi niya kay Bryce, gumawa ng inventaryo ng mga proyekto. Imbis na inventaryo, hindi mag-inventaryo mag-invento ka ng proyekto. Sinabi niya mag-inventaryo ng mga guni-guni. Sabi ko, hindi, mag-invento ka ng guni-guni. Yun ang ginagawa nila. Literally, gagawin nila, kailangan natin magbigay ng 150 million kay Joel. Sige, gawa tayo ng isang flood control dito, ito, dito. Okay po to. Total na natin. Ganun ka simple. And ang malala, yung sa NEP, kumpara sa GAA, kumpara sa unappropriated funds was what shocked me. For example, sa NEP nakalagay na 500 million. Biglang sa GAA, 3.5 billion. And then another 3.5 for the unprogrammed appropriations. Ibig sabihin, walang pondo yan, yet ginastos nila. Kaya malala Kaya I don't know. Which makes you wonder, why is the focus only on DPWH? This is a budget issue. Yeah. Right? Like, why is this only the Department of Sila Chanco, sila
dinidiscuss din naman yung pagdating doon sa budget. Kaya nga importante yung 2026 Yes. Kasi dapat Yung budget this year. I'm seeing, nabasa ko din like kay Shelo Magno na i-open yung budget ng DPWH for 2026. Kasi tinanggal mo lang yung flood control, pero yung for roads, for buildings, yung mga lamppost siguro, Dami pang pwedeng mga pag-usapan. kasay siguro. Exactly. What would it take ba for that na i-open muna sa public? Babagitin ko lang Bakit ba natin di magawa yun? Okay. For example, if you're from Pampanga, you could see lahat ng projects sa Pampanga in 2026. Then you could ask your congressman, Kong, bakit may ganito? Bakit wala yung ganito? Hindi ba mas yun, parang participative na budget sa tao if they could see bago mapasa yung budget? Or at least make it more parang crowdsourcing na. Crowdsourcing. Tulungan tayo. Ganun Oo. exactly. Para kasi yan naman talaga trabaho ng congressman. They represent the people. In doing sa paggawa ng budget, dapat may voice din yung tao. Kung bakit kesa mo gawin yung kalsada na yan, gawin mo na lang dito kasi mas importante to. May challenge ako para sa'yo, Mark, in way of thinking. Imbis na sabihin, Kong, ba't di mo gawin to? Ba't ginagawa mo yan? Is dapat talaga yung congressman wala namang ginagawang ganito to begin with. They should not even have the power to be able to allocate budgets for flood control, for buildings. Discretion power. Yeah, because hindi nila alam naman kung saan ang kailangan ng bagong kali at hindi nila trabaho yan eh. That should be the That local shouldn't be their government's job. discretion. That's not their discretion. Right. For if it's flood control, it should be national government. Right. DPWH alone, and it's a national plan or a regional plan, not per city or per district, number one. Number two, kung pinag-uusapan natin eskwelahan, it should be the Department of Education. Nasa DPWH. Yun na nga eh. Yun ang mali eh. Kaya nga hindi magawa-gawa itong mga classroom o pag nagawa, overpriced o kaya ghost classroom pa nga eh. Habang ating mga estudyante hindi nakakapag-aral. Next, ito pa isang problema nun. When you talk about yung mga roads, hindi din nila alam. Road networks should be MMDA, for example. Exactly. Hindi nila expertise yan. Yun, Hindi kaya dapat tanggalin mandato. talaga dapat sa Kongreso itong discretionary funds na to. And they're not, even the word discretionary funds sounds like an oxymoron to me because tignan mo yan, hindi dapat discretionary yan. Ang laki ng funds na yan. So, yun ang china-challenge ko na pag-iisip natin, na baguhin natin, na wag dapat ang kongresista ang may pakana kung saan pupunta yung pera. Number one. Number two, DPWH, honestly, we were just talking about it off-cam. Sa akin, dapat talaga, if I were Dizon, complete reset. Gawin mong bagsak mo to basic staff cost, which is sabihin natin maglagay ka ng 1 billion, o 2 billion, or 3 or 5 billion, yun lang muna. And then per project, titignan natin ngayon anong kailangan natin. And if we have to pause for 1 year, 2026, mag-pause tayo. Because kitang-kita naman na yung, how much was it that the DPWH got last year? Sabihin natin almost 1 trillion, okay? Almost 1 trillion, 70% of that was corrupted. Ang natira doon was less than 300 billion that actually went to any actual work and it still wasn't even effective. So, zero budget mo na yan sa 2026. Yun yung isa. Pangalawa, idadagdag ko lang. Please go ahead. Napanood ba niyo sa Congress? Yung nangyari sa Congress? They reallocated some of those DPWH funds to AIX, TUPAD. Tapos, my point is, ayan na naman tayo sa patronage politics na naman. You think you're doing us favors? You are now doing it so that your constituents will now keep begging you for money para makakuha ng medical attention, medical help. Personalized welfare. Yun na nga eh. Stop with this Malasakit personalized style. Exactly. Listen, you really want to help the people, what you're doing is relief, not a cure. Hindi makakatulong to, kaya huwag kayo masyadong proud sa sarili niyo mga kongresista sa inyong ginagawa I ngayon. think they're just feeling the pressure. Pero ang I think they're just feeling the pressure. punto ko, ito yung point that I want to give naman na. The pressure from the congressman needs to come from their constituents. Kasi kung tayo lang, 'di ba? Kung tayo lang, galit ako sa mga congressman, pero pag yung mga tao nila na nabibili nila na ano nila. So let's talk about that in the next episode kasi I that's a very good point. I want to start with you on that kasi vote buying yung di ba? Yes. Ang laki ng gastos during elections and we got to know itong latest election 40,000 per head. So you're talking about hundreds of thousands per household. So when you have a situation whereby for you to end up in a position of power, you guys know it. You run for office and you were not corrupt and you know how much your enemies and rivals were spending. Kung ganyan ka mahal tumakbo, it's gonna come back at some point. So you really have to go to the root of the problem dito eh. And at the same time, I completely agree with Cardinal Ambo.
we have to push back against all the bobo tante and all of those kinds of rhetoric. Kasi desperado itong mga kababayan natin. At the same time, we also need to push for some sort of sense of accountability. If you enable vote buying, you're enabling corruption. Do you get what I'm saying? Kaya nga mahirap to eh. Kaya nga sabi ko, this is like a multiple organ failure. Hindi lang yung problema sa DPWH, hindi lang problema sa budget. Kahit ayusin mo yan, pag hindi mo inayos yung other parts, yung vote buying, ganun, babalik at babalik yan bro eh. So you have to have simultaneous interventions in a sustainable. Kaya mahirap talaga labanan ng corruption, especially when our level of development is so low and marami sa ating mga kabayan are in desperate condition. So I'm not justifying it. I'm just explaining that a solution will have to look at yung kabuuan ng problema kasi may multiple organ failure tayo. Na-discuss natin yan before. Isang naalala ko isang podcast natin with Chel Jokno. Yeah. Ang root nung marami dun sa mga problemang dinidiscuss natin sa weak justice system natin eh. Isa pa yun. Ito naman babagsak eh. Isa pa yan. Diba when you vote buying, illegal yan sa batas eh. Pero meron bang nako-convict sa vote buying? Diba kapag may kinalaban kang politiko, haharasin ka, they would do bad things to you. They'll get a top law firm. They'll get a top law firm and they're gonna... they'll get away with it. Diba maybe if we strengthen our justice system, it could solve a lot doon sa mga problema na nandun eh. And yung problema ng corruption sa Sandigan Bayan, bakit less than 50% yata yung conviction rate? Hindi natin alam ano ba nangyayari sa mga cases nila. Wala akong makita yung mga Facebook. Marcos cases, biglang Yun, binabantayan din ng iba dyan. Ito lang, Sandigan Bayan, di ba? Diyan yung lahat ng corruption cases natin. Wala man lang Facebook updates kung ano nangyayari doon sa mga kaso ng corruption doon sa Sandigan Bayan. Di ba as a people, don't we have the right to know sino yung mga iniimbestigahan ninyo? Ano na yung update doon sa kaso? Meron bang na-convict? Meron bang na-acquit? Or parang tahimik? Yun Kaya isang nga sabi ko, aspect mahirap talaga i-solve yan. You have to be active on multiple fronts. Mahirap to eh. And let's discuss that in next episode kasi papunta na tayo sa 2028. The first thing is ayaw natin ng RevGov. Ayaw ng iba bumalik ang mga Dutertes, let's be honest about it. Yeah. But pangatlo, ayaw natin bumalik yung uniteam style and all of that kind of corrupt politics na nakuha natin over the past decade and beyond. So, we want to get things right in 2028. So, anong gagawin natin in the next 2 to 3 years? Tayo mga Pinoy na Team Philippines, no? Some of us closer to this camp or that camp, but at the end of the day, mas nauna yung interest ng ating bayan. And also dealing with this multiple organ failure, which is corruption, systemic corruption sa ating bansa. So pag-usapan natin yan guys sa susunod na episode kasi I just want people to realize how hard it is to do this right. But we have no other choice. Because otherwise, after 2 years, babalik na naman yan. Magpapalamig lang yung mga tapos babalik na naman sila. So you're absolutely right. So we just gave you a flavor of how difficult this issue is. Kaya tama yung ginagawa natin ng voter education at saka, actually it's more than vote, it's just political literacy. Yes. Diba? Kung gusto mo ayusin ang sistema, talagang dapat yung interventions mo hindi lang isang rally, hindi lang pa-EJK mo yung mga politiko or hindi lang pa-witch hunt mo yung mga ganun. You have to really move on all those fronts. Okay, so kasama rin po natin si Cherry Blossom, Anjang Aison, Santi FJ, Haito Pro Pinas, Brian Gonzalez, Eb Chus. Nandyan rin si Daiti Dachi, Nonoy Cornejo, Jose M. Bornos, Rosalina Abuel Fernandez. Nandyan rin si Apple Nash, Shinta Mirioki, Marboy Medina, Alfredo Solsuna, Nenita Omale. Nandyan rin si Bartolome Nacionales, Conchita Iralino, hi to Jan Suyam, Nida Nava, and hi to Jose Buhay. Okay? So mga kababayan ko, yan ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, salamat sa bagong araw na iyong ipinagkaloob. Puspusin mo po ang aming puso ng kapayapaan at kagalakan habang hinaharap namin ang mga hamon sa buhay. Gabayan mo ang aming mga hakbang. Bigyan ng kaliwanagan ang aming isipan at lakasan ang aming pananampalataya. Naway maging kasangkapan kami ng iyong pag-ibig at kabutihan sa aming pamilya, trabaho at kapwa. Inaalay namin sa iyo ang lahat ng aming gawain at pagpapasya ngayong araw. Inadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoon Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video.
Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Ikinuhit ng kasaysayan ng pangalan mong dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at siapolakay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hagilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya